Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa foreign relations, matapos ang tatlong hearing, there are several findings that we have already established. And firstly, that the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. Malinaw na nais pabagsakin ng gobyerno ang mga Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos matapos ang tatlong pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaugnay ito ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pagpapasuko sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ng mambabatas, nagsimula ito nang batikusin ni dating Pangulong Duterte ang constitutional change sa pamamagitan ng People's Initiative, habang iba't ibang mga pahayag na lumabas at aksyon na ginawa ng administrasyon, partikular na ang kooperasyon nito sa naturang International Tribunal. So it's apparent that the final arrest of the former president on March 11 was part of a whole of government effort to bring down the Duterte as early as possible before 2028. Kung may political motivation at pagtatakip ng katotohanan, mayroon anyang posibleng pananagutang kriminal at administratibo ang mga sangkot sa insidente. Kabilang dito ang ilang kaso laban sa Department of Justice at Philippine National Police, partikular na si PNP Chief General Romel Marbil, gayon din sina PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Investigation of the DOJ for the violation of anti-graft and co-op practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the President in contravention of the Juan Wenles Supreme Court case in 2023, usurpation of judicial functions, grave misconduct, and conduct the judicial to the best interest of public service. Also, against General Marbil, Chief PNP, possibly liable for arbitrary detention, violation of anti-graft, grave misconduct. Also, under DILG, arbitrary detention, similarly anti-graft, grave misconduct. General Nicolas Torre III, arbitrary detention, 2 counts. First under former President PRRD, the other against former Executive Secretary Medialdea. Secondly, violation of RA 7438 for not allowing VP Sara to enter as counsel and as immediate family, and forcing former President Duterte's lawyers to leave him. Violation of 3019, allowing himself to be induced or persuaded to perform an act in violation of laws, regulations, and rules in connection with his official duties. Fourthly, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. The fifth person who may be liable, and I recommend an investigation be undertaken for possible charges, is Ambassador Marcos Lacanilaw. Number 1, usurpation of official functions under the Criminal Code, Article 177. Titignan natin kung maaaring magawang committee report ito. Kung hindi, at least alam ng taong bayan na may culpable violation of laws ng iba't ibang judicial. Kinakailangan, alamin natin, maimbestiga ng korte, kasi hindi naman korte yung Senado, pero ang aming recommendation, very strong recommendation, na imbestigahan ng Ombudsman at ng mga korte sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi na anya katakataka ang opinyon ng senadora. Papasok lang po nitong statement ni Senator Amy Marcos that tomorrow ay magre-release siya ng final result ng kanyang investigation, saying that there's a group effort from the administration to arrest former President Rodrigo Duterte. Sinabi po ng senador na may planadong hakbang para pabagsakin ang mga Duterte at hindi raw po alinsunod yung pagka-aresto sa dating Pangulo sa batas ng Pilipinas. Just a quick reaction on this statement po ni Senator Amy.
Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Chloe Hufana, Business Mirror. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinyon. Sinigundahan naman ni Vice President Sara Duterte ang anggulong politika ang nasa likod ng pagpapaaresto. Ang moabot na eleksyon, tungod kay nagkakusog o kusog kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog o gusto mo kapot sa ilahang power or gahom din sa ilang katungganan. Kinukunang parami ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng pahayag na ito. Sabi pa ng bise, ultimo siya ay nasa listahan ng aarestuhin niya ng ICC. Walang ganyang impormasyon mula sa ICC hanggang ngayon. Daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot nako didto natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ng gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Ibinida naman ni Sara itong si Amy sa naganap na pagtitipon kasama sina Isko Moreno. Nagkasagutan di umano ang magkapatid dahil nais amyendahan ni PBBM ang konstitusyon. Dagdag pa ni Sara na magkaibang tao daw sina Amy at PBBM. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. So ito yung araw na paalis siya papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating konstitusyon. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Kayo mga kabunyog mga kababayan, ano ang inyong pagtingin sa patuloy na galaw nitong si Amy at ni Sara? Sa ganito bang galawan ay mananalo na itong si Amy sa eleksyon o isang ilusyon lang ang lahat at patuloy siyang ilalaglag ng taong bayan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.